Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ito po ang inyong lingkod na si Brother Joey Ravanilla. At narito po tayo sa ating programa na Daily Devotion. At ito po ang ating channel na Life for Christ Ministry. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at patuloy na nagsusuporta sa ating programa. Patuloy nawa po kayo na pagpalain ng ating Panginoong Jesus. Muli po, narito po tayo sa ating programa na Daily Devotion. At muli po na tayo ay magsaliksik, pag-aralan ng salita ng Diyos. So ang ating po pag-uusapan natin ngayon sa ating Daily Devotion ay kung paano ba natin kakilala ang Diyos na pinananampalatayaan natin. Muli po kung paano natin kakilala ang Diyos na pinananampalatayaan natin. So ang ating daily devotion po ay makikita sa aklat ng Matthew chapter 22 verse 34 hanggang 40. Nang sinasabi po dito sa aklat ng Matthew chapter 22 verse 34 hanggang 40, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nila na patahimik na Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos, sabi ng ating Panginoong Jesus. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan at ang katuruan ng mga propeta. So kung makikita po natin kung pag-aaralan natin na maigi, sabi doon ni Jesus sa pangalawang utos niya, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So alam po natin, makikita natin sa panahon pa ni Moises sa Old Testament, ano ba yung sampung kautusan na yon na makikita natin na ibinigay ng Diyos kay Moises? Yung 10 Commandments, kung makikita po natin So yung 10 Commandments po, kung lilimiin natin o kung sasaliksikin natin, makikita po natin yun sa Exodus chapter 20, yung 10 Commandments. So simulan po natin sa chapter 20 verse 1. Simulan po natin o kaya sa verse 3 ng chapter 20 ng aklat ng Exodus. Tingnan po natin. Sabi doon, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So unang-una pong utos ng Diyos ay huwag sumamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. So alam niyo po yung salita mapanibughuin, yung kung sa atin ngayon, siloso, di po ba? Hindi naman sa matampuhin, kundi sinasabi niya na mapanibughuin. Ang
kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. So yun po yung warning ng Diyos. So kung tayo ay patuloy na sasamba sa gawa ng mga imahe, sa mga Diyos-Diyosan, so yung kasalanan ng ating mga magulang ay maaaring singilin ng Diyos mula sa ating mga anak, sa una hanggang sa 4 na salinlahi. So isipin po natin yun. Sabi pa, hindi pa tapos na po ang Diyos yun sa pagbibigay ng paalala. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na papurusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Makikita po natin sa Exodus chapter 20 verse 8. So kung gagamitin natin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan, tayo rin po ay sisingilin ng Diyos. So mag-ingat po tayo sa paggagamit, lalo-lalo na sa pagbibigay ng pangako, sa panunumpa na mamatay man tayo, o alam ng Diyos, ganyan. Mag-ingat po tayo. Huwag natin basta-basta gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Dahil pwede itong singilin sa atin hanggang sa 4 na salinlahi ng ating mga anak. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Sabi ng Diyos, ibigay natin o maglaan tayo ng isang araw man lang para sa Diyos. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipamayan sa inyo. So, patuloy po nating alalahanin yung utos na yon ng Diyos. Ito naman ang kalakip sa ikalawang utos. Na ang sabi ng Diyos sa ikalawang utos niya kanina ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kung makikita po natin dito, ang kalakip ng ikalawang utos na ito ay makikita natin sa Exodus chapter 20 verse 12. Nasabi dito, igalang mo una ang iyong ama at ina. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupa ay ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So unang-una, igalang po natin ang ating mga magulang. At ang pangako ng Diyos ay mamumuhay tayo ng sagana, mapayapa sa lupang ibinigay sa atin ng Diyos. At sabi pa dito sa Exodus chapter 20 verse 14, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnasaang maangkin, agsambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Kung isipin natin kahit dalawa lang yung binanggit ni Jesus, nakapaloob pa rin doon ang lahat ng 10 utos na pinasulat kay Moises ng Diyos. So 2 utos lang naman yung ibinigay ng Diyos sa chapter 22 na makikita natin sabi doon, sabi ng Diyos ay ibigin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. At ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So, kung makikita natin, kung iisipin natin, kahit 2 lang yung binanggit na Jesus, na nakapaloob pa rin doon ang lahat ng 10 utos ni Yahweh na pinasulat kay Moises, sa ating pananampalataya sa Diyos, paano natin masasabi na tunay tayong sumasamba sa Diyos? Kung ni isang kautusan ay di natin magawa.
Maraming tao ang laging nasa simbahan. Ngunit hindi nila alam kung totoo ba ang Diyos na kanilang sinasamba. O kung totoo ba ang kanilang pananambahan sa Diyos. Dahil kung tutuusin, ginagawa pa rin nila ang pagsuway sa simpleng utos ng Diyos. Simpleng utos ng Diyos na huwag kang sasamba sa anumang imahe na ginawa ng tao. Pero marami pa rin ang linggo-linggo sumasamba sila sa imahe. Linggo-linggo, anumang araw na pumapasok sila sa simbahan. Napunas dito, punas doon, halik dito, halik doon. Pero mga imahe ang kanilang sinasamba. Wala akong relihiyon na tinutukoy, ano. Pero kung mapapansin natin, kung may isip tayo, kung marunong tayo umintindi, ano, sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa anumang imahe, inanyuan, o anumang gawa ng tao, kundi siya lamang ang sambahin natin sa espiritu at katotohanan. Pero marami pa rin tao na sumasamba sa nakikita nila. Hindi nila naiisip na yung hinahalikan nila, puro alikabok. Yung nais nilang isalba tuwing may sunog, na inaangkin nila na Diyos. Pero bakit yung Diyos ang nililigtas nila? Pero ang tunay na Diyos, siya ang magliligtas sa iyo. Hindi ikaw ang magliligtas sa Diyos. Ang hirap kasi sa atin, maraming tao na deboto, na sumasamba sa anumang rebulto, na mas una pa nilang nililigtas yung rebulto, yung mga santo sa bahay nila. Nakakalungkot, relihiyoso, oo, pero walang tunay na relasyon sa Diyos. Kasi hindi nila alam kung paano sambahin ng Diyos. Pinagmamalaki nila na kasi, yun ang nakasanayan. Ipagtatanggol pa nila na larawan ng Diyos. Sa totoo lang po, sa panahon natin, ngayon, walang makakapagsabi ko anong ang tunay na itsura ng Diyos. Walang makapagsabi sa atin kung ano yung tunay, wangis ng itsura ng Diyos. Wala po, ni isa man sa atin. Sa ating pananampalataya sa Diyos, paano natin masasabi na tunay tayong sumasamba sa Diyos kung ni isang kautusan ay di natin magawa? Maraming Kristiyano ngayon na deboto sobra sa kanilang pananampalataya. Pero minsan ba naisip natin na tama ba itong ginagawa natin? Maraming Kristiyano na masasabi na sobrang deboto sa simbahan. Pero lumuluhod pa rin, sumasamba, humahalik sa mga rebulto, sa mga imahe na gawa ng tao. Pero ang sabi ng Diyos, ano ba ang sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos sa Matthew chapter 22 verse 37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. So, ibig sabihin, kung buong puso natin iniibig ng Diyos, kahit hindi natin siya nakikita. At sabi doon, ng buong kaluluwa, ibig sabihin, ibigin natin ang Diyos through Spirit. So, kahit hindi natin siya nakikita, hindi po ba? Ang Espiritu hindi nakikita. At ng buong pag-iisip. Kung iisipin natin kung ano ba itsura ng Diyos, di po ba? Pero yung mga rebulto na nakikita natin sa ating paligid, hindi yan ang itsura ng Diyos. Walang makakapagsabi o makakaguhit
kung ano ang itsura ng Diyos. Sabi nga sa Exodus chapter 20, verse 3, kung makikita natin sa mga susunod na talata ng Exodus chapter 20, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Di po ba? So ano mang mga gawa dito sa lupa na akala natin nasa langit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit o nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. So huwag tayong lilikha ng anumang mga bagay, anumang itsura para sambahin. Para sabihin natin na ito ang Diyos, ito ang imahe ng Diyos. Dahil sapagkat kung yun ang gagawin po natin, sasamba tayo sa mga imahe na gawa ng tao, sinusuway natin ang utos ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, susambahin natin siya sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. So sa ating pananampalataya sa Diyos, paano natin masasabi na tunay tayong sumasamba sa Diyos kung ni isang kautusan ay di natin magawa? Maraming tao ang lagi nasa simbahan, ngunit hindi nila alam kung totoo o kung totoo ba ang Diyos na kanilang sinasamba. Dahil kung tutusin, ginagawa pa rin nila ang pagsuway sa simpleng utos ng Diyos. Tama nga naman, kahit anong relihiyon, mapakatoliko, mapaborn again o anuman, ang tunay na pagsamba ay wala sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa kung ano ang nararamdaman natin. So hindi ko po ina-unrespect po yung mga religion kundi ang akin lang po, mas saliksikin natin ang salita ng Diyos. Mas pag-aralan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Para magkaroon tayo ng tunay na pagsamba at pagkilala sa tunay na Diyos. Walang taong perpekto. Ako man, di ko magawang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Pero sinisikap ko magampanan ang nais ng Diyos. Una, ang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang ilang bagay naman, lalo na ang utos patungkol sa kapwa, ay sinisikap kong maganap. Hindi sa sarili kong kakayanan, dahil kung ako lang ang masusunod, mabilis akong magalit at pwede kong gawin ang gustuhin ko. Pero salamat sa Diyos at sa Kanyang salita na patuloy na nagtuturo sa akin. Naggawin ang tama kahit sa kabila ng parang sukdulan na ang ating pasensya. Lagi nating isipin ang mga bagay na nakakabuti sa atin or makakabuti sa atin. Hindi lamang sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Ang mga talata na ating pinag-aralan ay nagtuturo sa atin na kung ano ang nararapat na pagsunod sa Diyos at kung paano siya dapat nasambahin. So nawa po sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi natin masasamba ang Diyos sa pamamagitan ng mga imahe. Dahil unang-una makikita natin sa 10 utos ng Diyos na wag ang bilin doon, wag tayong sasamba sa anumang imahe na gawa ng tao o anumang kawangis
sa langit, sa lupa, o sa tubig man. Kundi sabi ng ating Panginoong Hesus, mula nung siya ay subukin ng mga Pariseyo na bihasa sa kautusan, ang sabi ng Diyos, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. So without picture na sinasabi doon, walang imahe, dahil sa totoo lang, wala talagang nakakita sa panahon natin ngayon kung ano ang itsura ng Diyos noon nung mabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. So nawa po ang sabi ng Diyos, huwag tayong sumamba sa anumang mga inanyuan, sa anumang ribulto, sa anumang gawa ng mga kamay, kundi sambahin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. So, ang pananampalataya at ang pagsamba, samahan po natin ito ng katotohanan na pagsamba sa Diyos. Samahan natin ng pananampalataya, hindi man natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo na may Diyos. Maraming salamat po. Nawa po sa ating programang ito ay matuto tayo, magkaroon tayo ng kaalaman kung paano sasambahin ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat. Muli po, ito po ang inyong lingkod na si Brother Joey. God bless you.